lang po dito sa Pilipinas may akyat bahay katunayan. Sa Los Angeles, sa California, sa Amerika, yung bahay ni Sarangani Representative Manny Pacquiao ang muntik nang mapasok at mapagnakawan ng masasamang loob. Ayon po sa pulisya, 4 na lalaki ang nagtangkang pumasok sa bahay ni Pacquiao. Mabuti na lang daw at may mga pulis na nagpapatrolya sa lugar kaya agad na aresto ang mga suspect. Sinalisihan ng mga magnanakaw ang gwardiya ng bahay nang umalis ito sa pwesto para kumain. Laking pasalamat naman ni Pacquiao sa maagap na pagrespondi ng mga otoridad sa Amerika. Okay noon, wala namang nawawala sa bahay. Buti na lang may alarm yung house at naka-respondi agad yung mga pulis. Sinasiyasat na ng Department of National Defense kung bakit hindi napirmahan noon ang desisyon ng court martial kay dating Major General Carlos Garcia. Ay sa tagapagsalita ng DND na si Colonel Hernando Iriberi, walang patunay na umabot ang desisyon sa opisina ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Inaalam na raw kung saang tanggapan na ipit ang desisyon kay Garcia. Maingat naman ang Malacanang sa pagsasabi kung madadawit sa investigasyon si dating Pangulong Arroyo. Pero giniit ng palasyo na bilang Commander-in-Chief, ang Pangulo ang may huling desisyon sa court martial. Noong 1 linggo lang na-aresto si Garcia. Kay 2005 pa, may desisyon na ang court martial kaugnay sa hindi niya pagdeklara ng kanyang tunay na yaman. The military justice system ends with the commander-in-chief. So yung liability po ng hindi pagpirma, tantamount as not taking action as... Again, we're not clear with that. We'll have to ask the DND. Sinusubukan pa ng GMA News na kunin ang panig ni Arroyo. Depensa naman ni dating Justice Secretary Raul Gonzales, si Arroyo pa nga daw ang nag-utos noon na paimbestigahan si Garcia. Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Sa mga panahong wala nang makapitang pampag-asa at tanging panalangin na lang ang magagawa, diyan nasusubok ang tatag ng ating pananampalataya. At sa kwentong tampok namin ngayong gabi, napatunayan na mag-inang Vivian at Ian na ang sukli ng pananalig ay maaaring milagro. Ipinanganak si Ian na may bukol na kasinlaki ng holen sa mukha. Ngunit sa kanyang paglaki, kasabay rin ang paglobo ng misteryosong bukol. Nang lumapit ang mag-ina sa GMA Kapuso Foundation, agad namin silang idinulog sa mga eksperto. Ang sabi ko, Dok, uwi na lang kami ng anak ko. Kasi po, walang pagbabago yung ano niya eh. At saka permanente yung lagnat niya. Kaya naman isang panata ang sinabuhay ni Vivian para sa ikagagaling ng kanyang nag-iisang anak. Buo na talaga yung desisyon ko na puntahan ko tong grotto na mula sa bahay namin sa Caloocan, lalakarin ko to kahit hindi ko to alam kung saan banda yung grotto. Inabot si Vivian ng 4 na oras bago niya narating ang Our Lady of Lourdes Grotto. Marami na po ang napagaling nitong lugar na to. Talagang kahit noong pa man, magkakaroon talaga po dito ng kagalingan yung mga tao po dito. Kaya po ako dito po ako nagpunta para sa anak ko. Tila pinakinggan naman ang mga dalangin na mag-asawang Vivian at Manuel. Pumutok ang bukol ni Ian at unti-unti itong lumiit. Bagamat sa bahay na lang siya inaalagaan ng mag-asawa, nagtuloy-tuloy naman ang kanyang paggaling. There are things which we cannot explain, but if miracles do happen, I don't mind having any miracle like that. Madalas naman kailangan lang mauna talaga tayo magpakita ng malasakit. Kahit limitado ang pagtulong natin, Diyos ang magpupuno. Kaya nga pagka dumadamay tayo sa kapwa, doon nagkakaroon ng himala. Mula sa pinagsama-samang panalangin at pagtutulungan ng mga taong nagmamahal kay Ian, isang himala ang kanyang naging gantimpala. Sabi ko nga nun, nung gumaling yung anak ko, God, nandiyan ka pala.
Hindi mo pala kami Salamat po talaga sa tulong mo sa amin, sa anak ko. At pag-alay ng puso. Magkagayon pa man, ipinaalala po sa lahat na mahalaga pa rin na sundin ang mga itinakda at payo ng mga doktor at espesyalista. Ang nangyari po kay Ian ay maituturing ang isang biyaya, isang milagro. At katulad po ng paggaling niya sa bawat pagtulong ng GMA Kapuso Foundation, kasama po nun ang aming panalangin at pananalig. Samantala, sa lahat ng nais maging bahagi ng mga projects ng GMA Kapuso Foundation, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan. Pwede rin po kayo magdeposito ng inyong donations sa aming mga bank account o mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, 2 bagong testigo sa Manoy Dayanong eleksyon noong taong 2007 lumantad. At tutunghayan natin ang mga pasok sa Guinness World Records. Tulad ng violin ba yun? Ano ba ito? Mamaya, sapat na patuloy ng 24 oras. And then I can touch my nose.